Sa loob ng 2,000 taon, ito marahil ang isa sa pinakamainit at pinakamapanganib na tanong tungkol kay Jesus. Inaangkin ba talaga niya na siya ay Diyos? Para sa bilyon-bilyong Kristiyano, malinaw ang sagot, oo. Ngunit para sa critics, skeptics at maging sa ibang relihiyon, may malaking problema sa claim na ito. Dahil ayon sa kanila, walang kahit isang talata kung saan direktang sinabi ni Jesus ang eksaktong mga salitang, "Ako ang Diyos, sambahin ninyo ako." At dito nagsisimula ang debate. Kung talagang Diyos si Jesus, bakit wala raw malinaw at literal na statement? Bakit tila kailangan pang i-interpret ang kanyang mga salita? Bakit hindi na lang niya sinabi ng direkta? Para sa maraming skeptics, ito ang isa sa pinakamalalaking argumento laban sa Christian doctrine ng deity of Christ. Sa panahon ngayon ng screenshots, receipts, at direct evidence culture, maraming modern audience ang naghahanap ng simpleng proof text. Yung tipong isang verse lang tapos usapan. Kaya madalas marinig online ang challenge na pakita mo nga yung verse na sinabi ni Jesus na siya ang Diyos. Ngunit para sa mga Christians, hindi ganun kasimple ang usapan. Ayon sa kanila, ang pagka-Diyos ni Jesus ay hindi lamang makikita sa isang isolated sentence, kundi sa kabuuan ng kanyang mga sinabi, ginawa, tinanggap at ipinahiwatig. Para sa Christian theology, may mga pagkakataong gumamit si Jesus ng mga salitang may malalim na kahulugan sa Jewish context, mga pahayag na para sa kanyang mga tagapakinig noon ay sobrang bigat, kaya nga nauwi minsan sa akusasyon ng blasphemy. Kasama rito ang kanyang paggamit ng I am statements, pagtanggap ng pagsamba, pagpapatawad ng kasalanan at paggamit ng mga titulong konektado sa Diyos. Ngunit sapat ba iyon? O baka naman binabasa lamang ng later Christianity ang pagka-Diyos? Ni Jesus sa mga tekstong hindi naman iyon ang orihinal na ibig sabihin. Dito nagiging mas malalim ang debate. Dahil ang tanong ay hindi lamang tungkol sa wording, ito ay tungkol sa context, kultura, language, at kung paano inuunawa ng mga unang tagapakinig ang mga sinasabi ni Jesus. Sa madaling salita, hindi lang ano ang sinabi, kundi ano ang ibig sabihin nito sa panahong iyon. Sa pag-aaral na ito, sisiyasatin natin ang magkabilang panig ng debate. Titingnan natin ang mga argumentong ginagamit ng critics, ang mga sagot ng Christian apologists, ang mga talatang madalas pagtalunan, at ang pananaw ng historical scholarship tungkol sa kung paano nakita ng mga unang Kristiyano si Jesus. Dahil sa dulo, ang tanong na inaangkin ba talaga ni Jesus na siya ay Diyos, ay hindi lamang Bible trivia o online argument. Ito ay isa sa pinakamahalagang tanong sa kasaysayan ng pananampalataya. Dahil kung totoo ang claim na ito, maaaring baguhin nito hindi lamang ang pagtingin kay Jesus, kundi ang mismong pag-unawa natin sa Diyos. Sa lahat ng tanong tungkol kay Jesus, kung siya ba ay tunay na nabuhay muli, kung siya ba ang Mesyas, o kung ano talaga ang nangyari sa kanyang buhay, marahil walang mas mabigat pa kaysa sa tanong ng kanyang pagka-Diyos. Dahil sa dulo, ang pinakamalaking claim ng Kristyanismo ay hindi lamang na si Jesus ay mabuting tao, dakilang guro o makapangyarihang propeta. Ang pinakasentro nitong claim ay mas radikal, na sa katauhan ni Jesus, ang Diyos mismo ay kumilos sa kasaysayan ng tao. At dito, nagsisimula ang bigat ng debate. Kung si Jesus ay hindi Diyos, malaking bahagi ng Christian theology ang maaapektuhan. Ang konsepto ng kaligtasan, pagsamba, incarnation, Trinity, at maging ang kahulugan ng krus at resurrection ay nakatayo sa ideya na si Jesus ay higit pa sa ordinaryong tao. Ngunit kung siya naman ay tunay na may divine identity, ibang usapan na iyon. Dahil ibig sabihin nito, ang mga salita at gawa niya ay hindi lamang opinyon ng isang spiritual teacher, ito ay may banal na autoridad. Ito ang dahilan kung bakit sa loob ng kasaysayan, ang debate tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus ay naging sentro ng malalaking theological conflicts. Mula sa unang siglo hanggang sa mga church councils gaya ng Nikea, paulit-ulit na bumalik ang tanong, sino ba talaga si Jesus? Tunay bang Diyos? Mas mababang banal na nilalang, propeta lamang, o tao na kalaunang ginawang divine ng kanyang mga tagasunod?
Ang mga debating ito ay hindi maliit na detalye lamang sa doktrina. Ito ang humubog sa mismong identity ng Kristyanismo. Sa modernong panahon, lalo pang umiinit ang usaping ito dahil sa internet culture at rise ng public apologetics. Ngayon, milyon-milyong tao ang exposed sa online debates, Bible analysis videos, reaction content, at religious discussions. Hindi na ito usapan ng theologians lamang. Naging bahagi na ito ng mainstream digital culture. Sa TikTok, YouTube, Facebook, na podcasts, madalas marinig ang tanong na saan sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. At dahil modern audience ngayon ay mahilig sa direct evidence at receipts, maraming skeptics ang naniniwalang kung totoong malinaw ang claim na ito. Dapat may isang simpleng verse na direktang nagsasabing, "Ako ang Diyos." Ngunit para sa Christian apologists, dito raw nagkakaroon ng misunderstanding. Ayon sa kanila, ang debate ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng exact wording. Sa sinaunang Jewish context, may mga paraan ng pagsasalita, paggamit ng titles, at symbolic claims na may napakalalim na kahulugan para sa mga nakarinig noon. Kaya para sa maraming Christians, ang tanong ay hindi lamang may direct quote ba, kundi paano naunawaan ng mga unang tagapakinig ang kanyang mga sinabi at kilos. Dito rin pumapasok ang malaking pagkakaiba ng worldview. Para sa maraming skeptics, ang claims tungkol sa deity of Christ ay maaaring resulta lamang ng later church development. Isang unti-unting pagtaas ng tingin kay Jesus hanggang sa siya ay ginawang Diyos paglipas ng panahon. Ngunit para sa believers, ang pagka-Diyos ni Jesus ay hindi imbensyon ng simbahan kundi bahagi na ng pinakaunang Christian understanding. At ito ang dahilan kung bakit nananatiling napakainit ng debate hanggang ngayon. Dahil ang usapin ay hindi simpleng ano ang tingin mo kay Jesus. Ang tunay na tanong ay mas malalim. Sino ba talaga siya sa kanyang sariling pag-unawa? Ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita? At tama ba ang paraan ng pag-unawa ng kanyang mga tagasunod sa kanya? Sa huli, ang debate tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus ay mahalaga dahil dito nakasalalay ang isa sa pinakamalalaking claims sa kasaysayan ng relihiyon. Kung si Jesus ay Diyos, maaaring iba ang kahulugan ng kasaysayan, pananampalataya at relasyon ng Diyos sa tao. Ngunit kung hindi, kailangang harapin kung paano at bakit nabuo ang paniniwalang iyon sa loob ng Kristyanismo. At marahil ito ang dahilan kung bakit matapos ang 2,000 taon, hindi pa rin natatapos ang tanong. Dahil kapag pinag-uusapan, ang pagka-Diyos ni Jesus hindi lang doktrin ang nakataya, kundi ang mismong pag-unawa natin sa katotohanan, paghahayag at kung sino ba talaga si Jesus. Isa sa pinakakaraniwang argumento laban sa Christian belief tungkol sa deity of Christ ay tila napakasimple sa unang tingin. Kung talagang Diyos si Jesus, bakit wala raw kahit isang talata sa Bible kung saan direkta niyang sinabi ang eksaktong mga salitang, "Ako ang Diyos, sambahin ninyo ako"? Para sa maraming critics at skeptics, ito ang sentrong problema ng Christian doctrine. Dahil ayon sa kanila, kung ang isang claim ay napakahalaga, lalo na claim tungkol sa pagka-Diyos, dapat malinaw, diretsyo at hindi nangangailangan ng komplikadong interpretasyon. Sa modernong debate culture, malakas ang appeal ng argumentong ito dahil simple itong pakinggan. Sa panahon ng screenshots, clips at receipts, maraming tao ang naghahanap ng direct quotation bilang ultimate proof. Kaya madalas, lumalabas online ang challenge na pakita mo ang verse kung saan sinabi ni Jesus na siya ang Diyos. At kapag walang maibigay na eksaktong wording, ginagamit ito bilang argumento na baka ang doctrine ng deity of Christ ay later interpretation lamang ng simbahan at hindi mismong turo ni Jesus. Para sa critics, mahalaga ang punto na ito dahil sa tingin nila kung si Jesus ay tunay na Diyos at nais niyang malaman iyon ng mga tao, bakit tila hindi niya ito sinabi sa pinaka-obvious na paraan? Bakit gumamit pa ng symbolic language, parables, or implied statements? Bakit hindi na lamang isang malinaw at hindi mapagkakamalang deklarasyon? May ilan ding skeptics na nagsasabing ang imahe ni Jesus bilang Diyos ay unti-unting lumaki sa pagdaan ng panahon. Ayon sa pananaw na ito, maaaring si Jesus ay isang makapangyarihang guro o propeta na mataas ang tingin sa kanyang misyon, ngunit
Kalaunan ay tinaasan pa ng kanyang mga tagasunod hanggang sa siya ay naging divine figure sa developed Christian theology. Sa ganitong framework, ang mga talatang ginagamit ng Christians bilang ebidensya ng deity ay maaaring binabasa raw pabalik sa teksto mula sa later church beliefs. Dagdag pa rito, itinuturo rin ng critics na maraming talata kung saan tila ipinapakita ni Jesus ang pagkakaiba niya sa Diyos Ama. Halimbawa, may mga pagkakataong siya ay nananalangin, nagsasabing ang Ama ay mas dakila o nagpapakita ng limitasyon sa kaalaman sa ilang bagay. Para sa skeptics, ang mga ito ay indikasyong hindi niya tinitingnan ang sarili bilang kapantay ng Diyos sa literal na kahulugan. May ilan ding gumagamit ng historical argument. Sinasabi nila na sa Jewish monotheistic context ng unang siglo, ang isang direktang pag-claim ng pagka-Diyos ay napakalaking bagay at agad sanang naging sentro ng bawat pag-uusap kung malinaw talaga itong sinabi ni Jesus. Kaya para sa kanila, ang kawalan ng exact formula gaya ng "Ako ang Diyos" ay mahalagang historical observation. Ngunit mahalagang tandaan. Para sa critics, hindi ibig sabihin nito na walang divine language sa New Testament. Ang punto nila ay iba, na ang malinaw at explicit self-declaration mismo mula kay Jesus ay tila wala sa eksaktong anyong hinihingi ng Christian doctrine. Kaya para sa kanila, ang tanong ay hindi kung may mga verses na pwedeng i-interpret bilang divine claims, kundi kung sapat ba ang mga iyon upang sabihin na si Jesus ay tahasang nagpakilalang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng argumentong ito sa modern religious debates. Madali itong maintindihan, madaling i-share online at tila nakasentro sa simpleng demand for clarity. Para sa maraming skeptics, kung ang pinakamahalagang claim sa Kristyanismo ay ang pagka-Diyos ni Jesus, bakit tila kailangang buuin ito mula sa implied meanings sa halip na isang malinaw na direktang deklarasyon? Ngunit dito rin nagsisimula ang sagot ng Christian side. Dahil ayon sa maraming Christians at biblical scholars, maaaring mali raw ang mismong assumption sa likod ng challenge. Paano kung ang paraan ng pag-claim ni Jesus ng divine identity ay hindi nakaayon sa modern expectations ng direct statement, culture? Paano kung sa Jewish context, ang kanyang mga salita at kilos ay mas mabigat kaysa sa literal na pagbigkas ng eksaktong modern phrase? At dito papasok ang susunod nating tanong. Kailangan ba talaga ni Jesus na sabihin ang exact words na "Ako ang Diyos" upang mag-claim ng divine identity? Matapos marinig ang argumento ng critics na hindi naman direktang sinabi ni Jesus na siya ay Diyos, dito nagsisimula ang pangunahing sagot ng maraming Christians at biblical apologists. Baka mali mismo ang paraan ng pagtatanong. Ayon sa kanila, ang problema ay hindi agad sa kakulangan ng ebidensya, kundi sa modern expectation na ang lahat ng mahalagang claim ay dapat nakasulat sa eksaktong wording na gusto nating makita ngayon. Para sa Christian perspective, hindi kailangang sabihin ni Jesus ang literal na modern phrase na "Ako ang Diyos, sambahin ninyo ako" upang malinaw na magpahiwatig ng divine identity, lalo na sa konteksto ng unang siglong Hudaismo. Mahalagang maunawaan na si Jesus ay hindi nagturo sa modernong mundo ng microphones, debate clips at screenshot culture. Siya ay nagsasalita sa loob ng isang Jewish religious environment kung saan ang mga titulo, simbolo at paraan ng pananalita ay may malalim na kahulugan. Sa pananaw ng maraming Christians, kung babasahin si Jesus gamit lamang ang modern Western expectation ng direct wording, maaring ma-miss ang bigat ng ilang pahayag at kilos na napakaradikal para sa mga tagapakinig noong panahon niya. Halimbawa, madalas itanong ng Christian apologists, kung walang divine implications ang mga sinabi ni Jesus, bakit paulit-ulit siyang inakusahan ng blasphemy? Bakit may mga pagkakataong gustong siyang batuhin ng mga religious leaders? Para sa Christian interpretation, hindi aksidente ang matitinding reaksyong ito. Sa kanilang pananaw, may mga pagkakataong malinaw na naunawaan ng kanyang audience na ang kanyang mga salita ay lampas sa ordinaryong prophetic authority. May isa pang mahalagang punto na madalas gamitin ng Christians. Hindi lahat ng bagay sa komunikasyon ay ipinapahayag sa pamamagitan ng exact formula. Halimbawa, kahit walang direktang statement ang isang hari na "Ako ang hari",
maaaring malinaw pa rin ang kanyang authority batay sa kilos, titulo, at pagtanggap ng iba sa kanya. Sa parehong paraan, para sa Christians, ang identity claims ni Jesus ay makikita hindi lamang sa isolated sentence kundi sa kabuuan ng kanyang ginagawa. Pagpapatawad ng kasalanan, pagtanggap ng pagsamba, paggamit ng divine titles, at paglalagay ng sarili sa posisyong para lamang sa Diyos. Dito rin pumapasok ang usapin ng Jewish context. Sa unang siglong Hudaismo, ang direktang paggamit ng banal na pangalan ng Diyos o tahasang pag-aangkin ng divine equality ay hindi simpleng casual statement lamang. Maaari itong agad magdulot ng akusasyon ng blasphemy at panganib sa buhay. Kaya, para sa ilang scholars at apologists, may posibilidad na si Jesus ay gumamit ng layered at context-heavy language na malinaw sa mga nakarinig noon. Kahit hindi ito naka-phrase sa eksaktong paraan na hinihingi ng modern critics. Isa ring mahalagang sagot ng Christians ay ang tanong na bakit tila mas hinihingi kay Jesus ang exact wording kaysa sa ibang historical conclusions. Maraming historical realities ang inuunawa hindi lamang sa direct quotation kundi sa cumulative evidence. Sa Christian argument, ang deity of Christ ay hindi nakasandal sa iisang verse lamang, kundi sa kombinasyon ng kanyang mga salita, kilos, titles, at reaksyon ng kanyang mga tagapakinig at unang tagasunod. May ilan ding nagsasabi na kung talagang walang divine implication ang mga sinabi ni Jesus, mahirap ipaliwanag kung bakit napakaaga ng high Christology sa Christianity. Sa loob lamang ng maikling panahon matapos ang kanyang kamatayan, may mga komunidad ng sumasamba kay Jesus, nananalangin sa kanyang pangalan at gumagamit ng language na dati ay para lamang sa Diyos. Para sa maraming Christians, hindi ito mukhang simpleng later invention, kundi indikasyon na may extraordinaryong impression na iniwan si Jesus sa kanyang mga tagasunod. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na tapos na agad ang debate. Kahit sa scholars, may patuloy na diskusyon kung hanggang saan ang self-understanding ni Jesus tungkol sa kanyang identity. Ngunit para sa Christian side, mahalaga ang isang pangunahing punto. Ang kawalan ng eksaktong modern phrase ay hindi automatikong katumbas ng kawalan ng divine claim. Sa huli, ang sagot ng maraming Christians ay ito. Ang tanong ay hindi lamang sinabi ba niya ang eksaktong words, kundi ano ang ipinapahiwatig ng kabuuan ng kanyang mga salita at kilos sa konteksto ng kanyang panahon. Dahil para sa kanila, si Jesus ay hindi lamang nagbibigay ng moral teachings, siya ay nagsasalita at kumikilos sa paraang para sa mga unang tagapakinig ay may bigat na higit pa sa ordinaryong propeta. At dito nagsisimula ang mas malalim na pagsusuri. Kung hindi literal na modern phrasing ang batayan, ano-anong mga pahayag ni Jesus ang itinuturing ng Christians na may divine implication? Sa lahat ng mga talatang ginagamit ng Christians upang ipakitang inaangkin ni Jesus ang isang divine identity, isa sa pinakamatindi at pinakadebating halimbawa ay ang kanyang tinatawag na I am statements, lalo na ang nasa Juan 8:58 kung saan sinabi niya, "Before Abraham was, I am." Sa unang tingin, maaaring mukhang kakaibang grammar lamang ito o simpleng paraan ng pagsasalita. Ngunit para sa maraming Christians at biblical scholars, napakalalim ng implikasyon ng mga salitang ito, lalo na kapag inilagay sa Jewish context ng Lumang Tipan. Upang maunawaan kung bakit napakabigat nito para sa Christians, kailangang bumalik sa aklat ng Exodus. Sa kwento ni Moises at ng nagliliyab na punong kahoy, tinanong ni Moises ang Diyos kung ano ang kanyang pangalan. Ang sagot sa Exodus 3:14 ay madalas isalin bilang I am who I am. Sa tradisyong Hudyo, ang banal na pangalan ng Diyos ay may napakalalim at banal na kahulugan. Hindi ito basta ordinaryong title lamang. Ito ay konektado sa mismong identidad at eternal existence ng Diyos. Dahil dito, para sa maraming Christians, nang sabihin ni Jesus ang before Abraham was, I am, hindi lamang siya basta nagsasabing, nauna ako kay Abraham. Sa kanilang pananaw, ginagamit niya ang language na konektado mismo sa banal na pangalan ng Diyos. At ayon sa Christian interpretation, ito ang dahilan kung bakit napakatindi ng naging reaksyon ng kanyang mga tagapakinig.
Sa mismong kasunod ng talata sinasabing kumuha sila ng mga bato upang siya ay batuhin. Para sa maraming Christians, ang reaksyong ito ay indikasyong naunawaan ng mga religious leaders na ang kanyang sinabi ay may divine implication. Isang bagay na para sa kanila ay blasphemy. Ngunit syempre, dito rin nagsisimula ang debate. Sa Christian apologists, ang I am statements ay isa sa pinakamalalakas na ebidensya na si Jesus ay hindi lamang guro o propeta. Bukod sa Juan 8:58, may iba pang I am declarations sa Gospel of John. I am the bread of life, I am the light of the world, I am the good shepherd, at iba pa. Para sa kanila, ang pattern na ito ay hindi aksidente. Ito ay deliberate theological language na nagpapakita ng extraordinary identity ni Jesus. Ngunit para sa critics at ilang scholars, hindi lahat ay kumbinsido na ang bawat I am statement ay automatic divine claim. May ilan na nagsasabing ang phrase na I am sa Greek ay maaaring ordinaryong expression din depende sa context. Kaya ayon sa kanila, hindi sapat ang simpleng presence ng phrase upang agad sabihin na inaangkin ni Jesus ang pangalan ng Diyos sa bawat pagkakataon. Ang tunay na debate ay nasa kung paano babasahin ang context, grammar at intended meaning ng author ng Gospel of John. May ilan ding skeptics na nagtuturo na ang Gospel of John, kung saan pinakamaraming explicit high Christology ay karaniwang itinuturing na mas theological at mas huling na isulat kumpara sa Synoptic Gospels na Mateo, Marcos at Lucas. Dahil dito, may mga nagsasabing maaaring mas developed na ang portrayal ni Jesus sa John kaysa sa earliest historical layer. Sa madaling salita, para sa ilan, ang I am language ay maaaring mas salamin ng evolving Christian theology kaysa direct verbatim historical statement mula kay Jesus. Ngunit para sa Christian side, mahalaga ang isang punto. Kahit pa theological, ang pagkakasulat ng John, hindi nito automatikong ibig sabihing mali o imbento ang divine implications. Sa katunayan, para sa kanila, ang buong layunin ng gospel ay ipakita kung sino talaga si Jesus. At sa pananaw nila, ang I am statements ay bahagi ng malinaw na pattern kung saan inilalagay ni Jesus ang sarili sa posisyong lampas sa ordinaryong propeta. At may isa pang mahalagang observation dito. Sa Jewish monotheistic context, ang paggamit ng language na konektado sa Diyos ay hindi maliit na bagay. Kaya para sa maraming Christians, ang tanong ay hindi lamang ano ang exact wording, kundi paano ito naintindihan ng mga nakarinig noon. At sa kanilang pananaw, ang matinding reaksyon ng audience ay nagpapakitang may nakita silang claim na mas malalim kaysa ordinaryong pagtuturo. Sa huli, ang I am statements ay nananatiling isa sa pinakamainit na bahagi ng debate tungkol sa pagkadiyos ni Jesus. Para sa believers, ito ay makapangyarihang pahiwatig ng kanyang divine identity. Para sa critics, ito ay maaaring overinterpretation o produkto ng later theological development. Ngunit anuman ang panig, malinaw na ang mga salitang ito ay hindi simpleng ordinaryong pahayag lamang. Dahil hanggang ngayon, patuloy nilang hinahati ang pananaw ng mga tao tungkol sa kung sino ba talaga si Jesus. Bukod sa mga I am statements, isa pa sa pinakamahalagang argumento ng mga Christians tungkol sa pagkadiyos ni Jesus ay ang mga titulong iniuugnay sa kanya sa Bagong Tipan. Para sa Christian theology, hindi lamang basta mga honorary labels ang mga titulong ito. Sa kanilang pananaw, ang paraan ng paggamit sa mga ito, lalo na sa Jewish at early Christian context, ay nagpapakita na si Jesus ay inilalagay sa antas na higit pa sa ordinaryong tao o propeta. At dito pumapasok ang ilan sa pinagdedebatehang titles sa kasaysayan ng Kristyanismo: Anak ng Diyos, Panginoon at Alpha at Omega. Isa sa pinakakilala ay ang titulong Anak ng Diyos. Sa modernong pandinig, maaaring isipin ng ilan na simpleng metaphor lamang ito, ngunit sa Christian interpretation, may mas malalim itong implikasyon. Totoo na sa ilang bahagi ng Lumang Tipan, may mga taong tinatawag na anak ng Diyos sa symbolic sense, gaya ng Israel o ilang hari. Ngunit para sa maraming Christians, ang pagkakagamit kay Jesus ay natatangi. Hindi lamang siya isa sa maraming anak,
Siya ang anak sa espesyal at natatanging kahulugan. Kaya sa Christian theology, ang title na ito ay konektado sa kanyang divine relationship sa Ama at sa kanyang kalikasan mismo. Ngunit dito rin nagsisimula ang debate. Para sa critics, hindi automatic na ang anak ng Diyos ay nangangahulugang Diyos mismo. Maaari raw itong tumukoy sa pagiging pinili, banal o espesyal na sugo ng Diyos nang hindi nangangahulugang literal na divine equality. Kaya ang tunay na usapan ay hindi lang tungkol sa title mismo, kundi kung paano ito ginamit at naunawaan ng early Christians. Isa pang napakalaking title ay ang Panginoon o Kyrios sa Greek. Sa unang tingin, maaaring mukhang ordinaryong term of respect lamang to, katulad ng Sir o Master. Ngunit sa Septuagint, ang Greek translation ng Lumang Tipan, ang salitang Kyrios ay madalas ding ginagamit bilang kapalit ng banal na pangalan ng Diyos. Dahil dito, para sa maraming Christians, kapag si Jesus ay tinatawag na Panginoon, sa ilang New Testament passages, may pagkakataong hindi lamang ito simpleng respeto, kundi paglalagay sa Kanya sa posisyong konektado sa Diyos mismo. Isa sa madalas gamitin ng Christian apologists ay ang sinabi ni Tomas matapos makita ang muling nabuhay na Jesus, "My Lord and my God." Para sa believers, ito ay isa sa pinakadirektang acknowledgements ng divine identity ni Jesus mula sa isang alagad. Ngunit para sa skeptics, may debate pa rin kung paano eksaktong dapat intindihin ang mga ganitong passages at kung gaano ito ka-early sa development ng Christian theology. May isa pang napakabigat na title, Alpha at Omega. Sa aklat ng Revelation, ang titulong ito ay ginagamit para tukuyin ang walang hanggang pinagmulan at katapusan ng lahat. Language na traditionally konektado sa Diyos. Para sa Christians, ang pag-uugnay ng ganitong uri ng eternal at cosmic titles kay Jesus ay nagpapakita ng extraordinarily high Christology sa early Christianity. Hindi lamang siya guro o propeta, siya ay inilalarawan gamit ang mga terminong para sa banal at walang hanggang identidad. Ngunit dito rin pumapasok ang historical at scholarly debate. May ilang scholars na nagsasabing ang paggamit ng mga mataas na titulong ito ay maaaring sumasalamin sa mabilis na theological development ng early church pagkatapos ng kamatayan ni Jesus. Sa pananaw na ito, maaaring ang mga unang Christian communities ay unti-unting gumamit ng mas mataas na language habang lumalalim ang kanilang paniniwala tungkol sa Kanya. Samantala, para sa Christian believers, ang maagang paggamit mismo ng mga titulong ito ay indikasyon na ang divine understanding kay Jesus ay hindi late invention kundi bahagi na ng pinakaunang Christian faith. Mahalagang tandaan na sa Jewish monotheistic environment ng unang siglo, hindi basta-basta ginagamit ang divine language para sa ordinaryong tao. Kaya para sa maraming Christians, ang kombinasyon ng mga titles na ito, Anak ng Diyos, Panginoon, Alpha at Omega, ay hindi isolated coincidences kundi bahagi ng mas malaking larawan ng kung paano nakita at sinamba si Jesus ng kanyang mga tagasunod. Sa huli, ang debate tungkol sa mga divine titles ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa semantics o translation. Ito ay tungkol sa mas malalim na tanong. Ano ba talaga ang ipinahihiwatig ng paraan ng pagsasalita tungkol kay Jesus sa Bagong Tipan? Siya ba ay simpleng banal na tao na binigyan ng mataas na titulo? O ang mga titulong ito ay salamin ng paniniwalang siya ay may tunay na divine identity at dito muling bumabalik ang sentrong usapin? Kapag pinagsama-sama ang mga salita, titles at reactions ng mga tao kay Jesus, ano ang pinakamakatuwirang konklusyon tungkol sa kung sino ba talaga siya? Isa sa pinakamalalakas na argumento ng mga Christians sa debate tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus ay hindi lamang kung ano ang sinabi niya, kundi kung ano ang tinanggap niya mula sa ibang tao. Dahil sa buong Bible, malinaw ang isang mahalagang prinsipyo sa Jewish monotheism. Ang pagsamba ay para lamang sa Diyos. Kaya para sa maraming Christian apologists, kung may mga pagkakataong si Jesus ay tinanggap ang pagsamba at hindi ito itinuwid o tinanggihan, napakalaki raw ng implikasyon nito tungkol sa kanyang identity. Sa iba't ibang bahagi ng Bagong Tipan, may mga eksena kung saan lumuluhod ang mga tao kay Jesus, nagbibigay ng pagpupuri
o gumagawa ng mga kilos na karaniwang konektado sa pagsamba at malalim na reverence. Isa sa mga madalas banggitin ay matapos siyang patahimikin ang bagyo kung saan sinabi ng mga alagad, "Tunay na ikaw ang anak ng Diyos," habang sila'y yumuyukod sa kanya. Mayroon ding mga pagkakataon pagkatapos ng resurrection kung saan ang mga tagasunod ay sumamba kay Jesus matapos siyang makita muli. Para sa Christians, napakahalaga nito dahil sa ibang bahagi ng Bible. Kapag may ordinaryong tao o kahit anghel na sinubukang sambahin, madalas nila itong tinatanggihan agad. Halimbawa, sa aklat ng Revelation, nang subukang sambahin ni Juan ang isang anghel, agad siyang pinigilan at sinabihang Diyos lamang ang sambahin. Kaya para sa Christian argument, kung si Jesus ay hindi Diyos o walang divine identity, bakit tila hindi niya tinanggihan ang pagsamba? Isa sa pinakakilalang halimbawa ay ang eksena kay Tomas matapos ang resurrection. Nang makita niya si Jesus, sinabi niya, "My Lord and my God." Para sa maraming Christians, ito ay hindi simpleng expression of surprise kundi isang direktang pagkilala sa divine identity ni Jesus. At mahalaga para sa kanila na hindi itinuwid ni Jesus si Thomas sa puntong iyon. Sa kanilang pananaw, kung mali ang tawag na iyon sana ang pinakamalinaw na pagkakataon upang itama siya. Ngunit siyempre, dito rin pumapasok ang skeptic response. May ilang critics na nagsasabing ang salitang isinasalin bilang worship sa English Bibles ay maaring may mas malawak na kahulugan sa original Greek word na proskuneo. Depende raw sa context, maaari itong tumukoy hindi lamang sa pagsamba sa Diyos kundi sa pagyuko bilang respeto sa hari, propeta o makapangyarihang tao. Kaya ayon sa skeptics, hindi lahat ng instances kung saan sumamba ang mga tao kay Jesus ay automatic proof ng divine worship sa parehong level ng pagsamba sa Diyos Ama. Dagdag pa rito, may ilang scholars na nagsasabing kailangang maging maingat sa pagbabasa ng later Christian theology pabalik sa bawat eksena sa gospel narratives. Ayon sa pananaw na ito, maaaring ang ilang accounts ay naisulat sa panahon kung kailan mas developed na ang pananaw ng Christian communities tungkol kay Jesus. Kaya para sa kanila, ang mga scenes ng worship ay maaaring theological expressions ng early church at hindi simpleng raw historical transcripts. Ngunit para sa Christian side, ang kabuuang pattern ang mahalaga. Hindi lamang isolated incident ang tinitingnan nila, kundi ang kombinasyon ng pagtanggap ni Jesus ng worship-like actions, paggamit ng divine titles, authority to forgive sins, at kanyang mga pahayag tungkol sa sarili. Sa kanilang pananaw, kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, mas mahirap ipaliwanag si Jesus bilang simpleng propeta lamang. May isa pang mahalagang punto dito. Sa Jewish context ng unang siglo, napakasensitibo ng usapin ng pagsamba. Ang monotheism ng mga Hudyo ay napakahigpit. Kaya para sa maraming Christians, kung ang mga unang alagad na mga Hudyo mismo ay nagsimulang magbigay kay Jesus ng uri ng devotion at reverence na karaniwang para lamang sa Diyos, nangangahulugan itong may napakalalim na dahilan kung bakit nila siya nakita sa ganoong paraan. Sa huli, ang debate tungkol sa pagsamba kay Jesus ay hindi lamang tungkol sa pagyuko o paggamit ng ilang salita. Ito ay tungkol sa mas malalim na tanong. Paano ba talaga nakita ng mga unang tagasunod si Jesus? Bilang banal na guro, dakilang propeta, o bilang isang personalidad na may karapatang tumanggap ng uri ng pagsambang para lamang sa Diyos? At dito lalong umiinit ang debate. Dahil kung tunay ngang tinanggap ni Jesus ang pagsamba sa divine sense, napakalaki ng implikasyon nito. Ngunit, kung ang mga eksenang ito ay maaaring ipaliwanag bilang cultural gestures of respect lamang, ibang usapan na yon. Kaya sa dulo, nananatiling sentro ang tanong. Nang lumuhod ang mga tao sa harap ni Jesus, ano ba talaga ang ibig nilang sabihin? At ano ang ipinahihiwatig ng pagtanggap niya rito tungkol sa kanyang tunay na identity? Isa sa pinakamahalagang bahagi ng debate tungkol sa pagkadiyos ni Jesus ay hindi lamang kung ano ang sinabi niya tungkol sa kanyang sarili, kundi kung paano ito tinanggap ng mga religious leaders noong panahon niya. Dahil paulit-ulit sa mga gospel narratives na si Jesus ay hindi lamang kinontra o pinagdudahan, inaakusahan siya ng blasphemy.
at sa Jewish context ng unang siglo, napakabigat ng akusasyong iyon. Hindi ito simpleng insulto o theological disagreement lamang. Ang blasphemy ay paglapastangan laban sa Diyos, isang seryosong kasalanang maaring humantong sa kamatayan. Dito, nagtatanong ang maraming Christians, kung si Jesus ay simpleng propeta o guro lamang, bakit tila napakatindi ng reaksyon ng ilang religious leaders sa kanyang mga salita at kilos? Bakit may mga pagkakataong gusto siyang batuhin? Bakit umabot sa punto na ang isa sa pinakamabigat na kaso laban sa kanya ay konektado sa kanyang identity? Isa sa pinakakilalang halimbawa ay nasa Juan 14. Matapos sabihin ni Jesus na I and the Father are one, sinasabing kumuha ng bato ang mga Hudyo upang siya ay batuhin. Nang tanungin niya kung bakit, sumagot sila, hindi dahil sa mabuting gawa kundi dahil sa blasphemy sapagkat ikaw na isang tao lamang ay nagpapanggap na Diyos. Para sa maraming Christians, napakahalaga ng eksenang ito dahil ipinapakita raw nito na ang mismong mga tagapakinig ni Jesus ay nakaunawa ng divine implication sa kanyang sinabi. May isa pang mahalagang eksena sa paglilitis kay Jesus. Nang tanungin siya kung siya ba ang Mesiyas at anak ng Diyos, may bahagi kung saan binanggit niya ang anak ng tao na uupo sa kanan ng kapangyarihan at darating na kasama ng mga ulap ng langit. Language na konektado sa Daniel 7. Matapos nito, pinunit umano ng high priest ang kanyang kasuotan at sinabi, nakarinig na kayo ng blasphemy. Para sa Christian interpretation, hindi simpleng claim ng pagiging propeta ang nakita rito, kundi isang ekstraordinaryong pag-aangkin ng authority at status na para lamang sa Diyos. Mayroon ding mga pagkakataong nagpatawad si Jesus ng kasalanan. Sa Jewish theology, ang pagpapatawad ng kasalanan sa ultimate sense ay authority ng Diyos. Kaya nang sabihin ni Jesus sa paralitiko na pinatawad na ang iyong mga kasalanan, agad nagtanong ang ilang religious leaders, sino ang makapagpapatawad ng kasalanan kundi Diyos lamang? Para sa Christians, muli itong indikasyon na si Jesus ay kumikilos sa paraang lampas sa ordinaryong propeta. Ngunit, syempre, hindi rin ito simpleng open and shut case para sa lahat ng scholars at critics. May ilan na nagsasabing ang mga gospel narratives ay naisulat mula sa pananaw ng early Christian communities na naniniwala na sa divine identity ni Jesus. Kaya ayon sa kanila, maaring ang portrayal ng accusations ng blasphemy ay theological framing upang ipakita kung bakit siya tinanggihan ng religious authorities. Sa madaling salita, may debate kung gaano ka-direct at historical ang bawat detalye ng mga eksenang ito. May ilan ding scholars na nagtuturo na hindi lahat ng accusations laban kay Jesus ay purely theological. Maaring may political at social dimensyon din ang tensyon. Sa panahon ng Roman occupation, ang anumang kilusang may malaking impluensya o messianic undertones ay maaaring makita bilang banta sa religious at social order. Kaya para sa ilang historians, ang conflict kay Jesus ay kombinasyon ng theological disagreement, authority challenge, at political sensitivity. Gayunpaman, kahit sa ganitong mas nuanced readings, nananatiling mahalaga ang isang punto. Malinaw na may mga tao noong panahon ni Jesus na nakakita sa kanyang mga salita at kilos bilang extraordinarily provocative. Hindi siya simpleng harmless teacher lamang sa mata ng kanyang mga kritiko. May isang bagay sa paraan ng kanyang pagsasalita at pakilos na nagdulot ng matinding reaksyon. At dito nagiging mahalaga ang tanong ng interpretation. Tama ba ang pagkaunawa ng mga religious leaders sa ibig sabihin ni Jesus? Talaga bang nagpapahiwatig siya ng divine identity? O baka naman mali lamang ang kanilang interpretasyon at pinalala ng tensyon ng panahon? Para sa Christians, ang akusasyon ng blasphemy ay mahalagang piraso ng puzzle dahil ipinapakita nitong ang kanyang mga claims ay hindi ordinaryo. Para sa skeptics, hindi automatic na ibig sabihin nito na talagang Diyos si Jesus. Maaari rin itong bunga ng misunderstanding, exaggeration, or later theological interpretation. Ngunit anuman ang panig, malinaw ang isang bagay. Ang debate tungkol sa identity ni Jesus ay hindi nagsimula sa modern internet arguments. Nagsimula ito mismo noong panahon niya sa mga taong nakarinig sa kanyang mga salita at nagtanong, sino ba talaga ang taong ito
At bakit parang nagsasalita siya na may authority na higit sa ordinaryong tao? Isa sa pinakamalalaking argumento ng modern critics at ilang scholars laban sa traditional Christian belief ay ang ideya na baka ang Jesus as God ay hindi talaga direktang turo ni Jesus mismo, kundi produkto ng later church development. Sa pananaw na ito, maaaring si Jesus ay isang makapangyarihang Jewish teacher, propeta o apocalyptic preacher na kalaunan ay unti-unting tinaasan ng kanyang mga tagasunod hanggang sa siya ay naging divine figure sa theology ng simbahan. Sa madaling salita, ang tanong ay hindi lamang ano ang sinabi ni Jesus, kundi paano siya unti-unting nakita ng mga sumunod na henerasyon. Dito pumapasok ang mahalagang distinction sa scholarship sa pagitan ng historical Jesus at Christ of faith. Ang historical Jesus ay tumutukoy sa pagtatangkang maunawaan si Jesus gamit ang historical method. Sinusuri ang cultural context, earliest sources, linguistic patterns, at historical probability. Samantala, ang Christ of faith ay ang Jesus ng theological belief, ang divine Son of God na sentro ng Christian worship at doctrine. Para sa ilang skeptics at historians, may posibilidad na magkaiba ang dalawang ito. Ayon sa kanila, maaaring si Jesus ay hindi direktang nagturo na siya ay Diyos sa paraang kalaunang dineklara ng Orthodox Christianity. Sa halip, maaaring pagkatapos ng kanyang kamatayan, lalo na matapos ang paniniwala ng mga alagad sa resurrection, nagsimulang lumaki ang kanilang pagtingin sa kanya hanggang sa nabuo ang high Christology ng simbahan. Isa sa mga madalas gamitin sa argumentong ito ay ang obserbasyon na ang mga earliest gospel traditions, lalo na sa synoptic gospels gaya ng Marcos, ay tila mas restrained sa ilang bahagi kumpara sa Gospel of John, kung saan mas malinaw at mas mataas ang Christological language. Halimbawa, sa John makikita ang maraming I am statements at mas explicit divine themes. Dahil dito, may ilang scholars na nagsasabing maaaring makikita rito ang theological development sa loob ng early Christian communities habang lumilipas ang panahon. May isa pang historical point na madalas banggitin, ang formal doctrines tungkol sa deity of Christ at Trinity ay naging mas systematized lamang sa mga church councils makalipas ang ilang siglo gaya ng Council of Nicaea noong 325 AD. Para sa skeptics, ipinapakita raw nito na ang idea ng Jesus as God ay hindi agad malinaw mula sa simula, kundi resulta ng mahahabang theological debates at political religious processes sa loob ng simbahan. Ngunit dito rin malakas ang pagtutol ng Christian scholars at apologists. Para sa kanila, mali raw ang assumption na late invention lamang ang deity of Christ. Ayon sa Christian side, kahit bago pa ang Nicaea, makikita na agad sa pinakamaagang Christian writings ang mataas na pagtingin kay Jesus. Madalas nilang ituro ang mga sulat ni Pablo na isinulat bago pa ang mga Gospels, kung saan si Jesus ay inilalarawan gamit ang extraordinaryong language, kabilang ang paggamit ng divine titles at pagsama sa kanya sa Jewish monotheistic framework. Halimbawa, sa Philippians chapter 2, may passage tungkol kay Jesus na bagamat nasa anyo ng Diyos ay nagpakababa at kalaunan, ay binigyan ng pangalan na higit sa lahat upang ang bawat tuhod ay lumuhod sa Kanya. Language na may koneksyon sa mga talata tungkol mismo sa Diyos sa Lumang Tipan. Para sa Christian scholars, ipinapakita nito na napakaaga pa lamang ay mayroon ng high Christology. Sa Christianity, hindi lamang late medieval development. May ilan ding historians na nagsasabing napakahirap ipaliwanag kung paano napakabilis ng pag-usbong ng worship kay Jesus sa loob ng isang mahigpit na Jewish monotheistic environment kung simpleng tao lamang ang tingin sa kanya noong una. Sa kanilang pananaw, may ekstraordinaryong bagay sa earliest Christian belief na kailangang ipaliwanag. Gayunpaman, kahit sa scholarship, nananatiling bukas ang debate kung paano eksaktong na-develop ang understanding ng mga unang Christians tungkol kay Jesus. May ilan na naniniwalang gradual development ito, may iba namang nagsasabing maaga pa lamang ay mataas na talaga ang Christology. At dito, mahalagang makita ang mas malalim na usapin. Ang debate ay hindi lamang kung naimbento ba ng
simbahan ang deity of Christ. Ang tunay na tanong ay kung gaano kalapit ang later theology sa original self-understanding ni Jesus at sa paniniwala ng earliest followers niya. Sa huli, ang historical Jesus versus later church theology debate ay nagpapakita kung gaano kahirap paghiwalayin ang history at faith. Dahil habang sinusubukan ng scholars na tuklasin ang historical figure sa likod ng theology, nananatili namang para sa maraming believers na ang theology mismo ay bahagi ng historical reality ng kung paano nakita at naranasan si Jesus ng kanyang mga tagasunod. Kaya matapos ang 2,000 taon, nananatiling buhay ang tanong, si Jesus ba ay isang guro na kalaunang ginawang Diyos ng simbahan? O ang mataas na pananaw sa kanya ay nagsimula na mismo sa paraan ng kanyang pagsasalita, pagkilos at epekto sa mga unang nakakilala sa kanya? Pagdating sa tanong kung inaangkin ba talaga ni Jesus na siya ay Diyos, mahalagang maunawaan na hindi iisa ang pananaw ng scholars. Sa loob ng modern biblical scholarship, may malawak na spectrum ng opinyon, mula sa mga naniniwalang malinaw na may divine self-understanding si Jesus hanggang sa mga nagsasabing ang high Christology ay unti-unting na-develop lamang sa early church. Ngunit kahit magkakaiba ang kanilang konklusyon, may ilang mahalagang puntos kung saan may mas malawak na agreement. Una, halos lahat ng mainstream scholars, believer man o skeptic, ay sumasang-ayon na napakataas ng pagtingin ng early Christians kay Jesus sa loob lamang ng maikling panahon matapos ang kanyang kamatayan. Hindi na seryosong usapin sa scholarship kung sinamba ba ng maraming unang Kristiyano si Jesus o binigyan siya ng ekstraordinaryong status. Makikita ito sa mga sulat ni Pablo, sa mga early hymns, prayers at paggamit ng divine language para kay Jesus. Ang tunay na debate ay hindi kung may high Christology ba, kundi gaano ito kaaga at saan ito mismo nagsimula. May ilang scholars na naniniwalang si Jesus mismo ay may malalim na self-understanding tungkol sa kanyang natatanging relasyon sa Diyos. Sa pananaw na ito, maaaring hindi niya ginamit ang modern theological language ng Trinity. Ngunit may mga salita at kilos siyang nagbigay ng pundasyon para sa paniniwalang siya ay may divine authority or unique status. Madalas nilang banggitin ang kanyang pagpapatawad ng kasalanan, paggamit ng anak ng tao language, authority over the Sabbath, at ilang I am statements bilang indikasyon na lampas sa ordinaryong propeta ang kanyang self-perception. Ngunit, may iba ring scholars, lalo na sa mas skeptical side, na nagsasabing kailangang maging maingat sa pagbasa ng later Christian theology pabalik kay Jesus mismo. Para sa kanila, maaaring si Jesus ay isang Jewish apocalyptic preacher na nakakita sa sarili bilang espesyal na sugo ng Diyos o hinirang na Mesyas, ngunit hindi kinakailangang literal na divine being sa parehong paraan ng later Orthodox Christianity. Ayon sa pananaw na ito, ang mas explicit claims tungkol sa deity ay maaaring resulta ng theological reflection ng early church matapos ang resurrection experiences at paglago ng Christian movement. Isa sa pinakamahalagang usapin sa scholarship ay ang tinatawag na high Christology. Ito ang terminong ginagamit upang ilarawan ang mataas na pagtingin kay Jesus bilang divine o halos divine figure. Noong nakaraan, maraming scholars ang naniniwalang unti-unti itong na-develop sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa mga nakaraang dekada, may lumakas na argumentong tinatawag minsan na early high Christology. Ayon dito, napakaaga pa lamang marahil sa loob ng unang mga taon pagkatapos ng crucifixion ay mayroon ng remarkably elevated understanding kay Jesus sa loob ng Christian communities. Isa sa mga dahilan nito ay ang mga sulat ni Pablo. Dahil ang mga ito ay mas maaga kaysa sa Gospels, mahalaga ang mga ito sa historical analysis. At sa mga sulat na ito, makikita na si Jesus ay tinatawag na Panginoon, inilalagay sa loob ng Jewish worship framework at iniuugnay sa mga passages tungkol sa Diyos sa Lumang Tipan. Para sa maraming scholars, kahit hindi pa fully developed, ang later creeds malinaw na napakataas na agad ng Christology sa earliest Christianity. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang lahat ng scholars ay sumasang-ayon na si Jesus mismo ay tahasang nag-claim ng pagka-Diyos sa parehong paraan ng later church doctrine. Ang ilan ay nagsasabing
May malaking pagkakaiba sa pagitan ng historical self-understanding ni Jesus at ng theological formulations na na-develop kalaunan sa councils gaya ng Nicaea at Chalcedon. At dito, pumapasok ang limitasyon ng historical method. Hindi kayang direktang patunayan ng scholarship ang theological truth claims sa parehong paraan ng pananampalataya. Kayang suriin ng history kung paano na-develop ang beliefs, ano ang earliest evidence, at paano nakita ng mga unang Kristiyano na si Jesus. Ngunit kapag ang tanong ay, siya ba talaga ay Diyos? Lumalampas na ito sa simpleng historical analysis at pumapasok sa worldview at theological interpretation. Sa huli, may isang bagay na malinaw sa majority of scholars. Napakabilis at napakalalim ng pagtaas ng pananaw kay Jesus sa early Christianity. Hindi siya basta ordinaryong guru lamang para sa kanyang mga tagasunod. Sa loob lamang ng maikling panahon, siya ay naging sentro ng worship, devotion at theological reflection sa paraang bihirang mangyari sa kasaysayan ng relihiyon. Ngunit kung ang mataas na pagtingin ito ba ay eksaktong nagsimula kay Jesus mismo o unti-unting na-develop pagkatapos ng kanyang kamatayan, iyan ang debate na nananatiling bukas hanggang ngayon at marahil dito natin nakikita kung bakit ang tanong tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus ay hindi simpleng issue ng isang verse lamang. Ito ay usapin ng history, theology, interpretation, at kung paano inuunawa ng tao ang pinakamalalalim na claims tungkol sa Diyos at sa katauhan ni Jesus. Sa dulo ng pag-aaral na ito, malinaw na ang tanong na inaangkin ba talaga ni Jesus na siya ay Diyos? Ay hindi simpleng Bible trivia o online debate topic lamang. Ito ay isa sa pinakamabigat na tanong sa kasaysayan ng pananampalataya dahil nakasalalay rito hindi lamang ang pag-unawa kay Jesus, kundi pati ang buong pundasyon ng Kristyanismo mismo. Sa isang panig, naroon ang pananaw ng critics at skeptics. Para sa kanila, walang sapat na ebidensyang nagpapakitang direkta at malinaw na sinabi ni Jesus ang eksaktong claim na siya ay Diyos. Ayon sa pananaw na ito, maaaring si Jesus ay isang dakilang guro, propeta, Jewish preacher o spiritual reformer na kalaunan ay tinaasan ng tingin ng kanyang mga tagasunod hanggang sa siya ay naging divine figure sa developed church theology. Sa ganitong framework, ang mga I am statements, divine titles at worship scenes ay maaaring theological interpretation ng early Christian communities at hindi literal na self-claims ni Jesus sa parehong paraan ng later Orthodox doctrine. Sa kabilang panig naman, naroon ang Christian perspective na nagsasabing hindi kailangang gamitin ni Jesus ang exact modern phrase na ako ang Diyos upang malinaw na magpahiwatig ng divine identity. Para sa kanila, ang kabuuan ng kanyang mga salita, kilos, titles, authority at pagtanggap ng worship ay bumubuo ng isang larawan na mahirap ipaliwanag kung siya ay simpleng propeta lamang. Dagdag pa rito, itinuturo nila na ang mga religious leaders noong panahon niya ay tila nakaunawa ng ekstraordinaryong implication sa kanyang mga pahayag. Kaya nga may mga akusasyon ng blasphemy at matitinding reaksyon laban sa kanya. At dito lumalabas ang pinakamahalagang bahagi ng debate. Hindi lamang ito tungkol sa isolated verses. Ang tunay na usapan ay tungkol sa interpretasyon ng buong larawan. Kapag pinagsama-sama ang I am statements, divine titles, authority to forgive sins, acceptance of worship, at mabilis na pag-usbong ng high Christology sa early Christianity, ano ang pinakamakatuwirang konklusyon? Para sa believers, malinaw ang sagot. Si Jesus ay may divine identity na ipinapakita hindi lamang sa kanyang mga salita, kundi sa buong paraan ng kanyang pagkilos at pagtanggap ng kanyang mga tagasunod. Ngunit para sa skeptics, ang parehong data ay maaaring ipaliwanag bilang theological development, symbolic language, o evolving interpretation sa loob ng maagang simbahan. At marahil ito ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang debate hanggang ngayon. Dahil ang tanong tungkol kay Jesus ay hindi lamang historical issue, ito ay worldview issue. Kung bukas ang isang tao sa posibilidad ng divine revelation at incarnation, maaaring makita niya ang mga ebidensya bilang coherent pattern ng deity claim. Ngunit kung mas naturalistic o historical critical ang approach, maaaring mas makita niya
ang development ng belief kaysa literal divine self-identification. Mahalaga ring tandaan na ang debate na ito ay hindi lamang umiiral sa akademya. Sa panahon ngayon ng social media, podcasts, apologetics channels at reaction culture, naging sentro muli si Jesus ng public religious discussion. Mahilig ang modern audience sa receipts, direct quotes, at evidence analysis. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit viral palagi ang mga tanong gaya ng saan sinabi ni Jesus na siya ay Diyos o bakit siya sinamba. Dahil sa likod ng mga simpleng tanong na iyon ay nakatago ang mas malalim na paghahanap tungkol sa katotohanan. Sa huli, maaring hindi pare-pareho ang magiging konklusyon ng bawat tao. Ngunit isang bagay ang malinaw, si Jesus ay hindi simpleng ordinaryong religious figure na madaling ikahon bilang teacher lamang. Maging ang mismong debate tungkol sa kanya ay nagpapakita kung gaano kabigat ang epekto ng kanyang buhay, salita at impluensya sa kasaysayan ng mundo. Kaya marahil ang pinakamahalagang tanong ay hindi lamang, sinabi ba ni Jesus na siya ay Diyos, kundi ano ang pinakamakatuwirang paraan upang unawain ang kabuuan ng kanyang identity. Dahil kung si Jesus ay simpleng propeta lamang, kailangang ipaliwanag kung bakit napakabilis ng pagtaas ng pananaw sa kanya sa early Christianity. Ngunit kung tunay siyang may divine identity, ibang usapan na iyon, dahil hindi lamang nito binabago ang pagtingin kay Jesus, kundi ang mismong pag-unawa natin sa Diyos, kasaysayan at katotohanan mismo. Ito ang historya, kung saan ang kasaysayan, pananampalataya at katotohanan ay masusing sinusuri. Kung gusto mo pa ng mas malalim na Bible analysis at historical debates tulad nito, mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa channel.